Yung mga nakaraang araw, sir, naka-experience din naman kami ng mga konting pag-ulan dahil din naman sa shear line, pero hindi naman po, sir, yung sunod-sunod na malakas. Dito naman po, sir, sa um, latest na information po natin, nakuha po natin mula sa DSWD Field Office 5, meron po tayong nasa 1,114 families or 4,088 persons po na nasa loob po ng 12 evacuation centers sa Albay. Ito pong nag-evacuate, ito po yung mga naninirahan sa loob at malapit sa 6-kilometer permanent danger zone po natin. Sa latest na nakuha po namin impormasyon mula sa Philippine Coast Guard, meron tayong 1,877 stranded passengers dyan po sa mga major ports sa Kabikulan and 1,558 po dyan ay sa Matnog Port. Kaya po kagabi ay nagpalabas din ng advisory ang Land Transportation Office Bicol Region na dinidiscourage po lahat ng babiyahe papuntang Visayas, Catanduanes at Masbate dahil may possibility po na mas stranded din naman po sila sa ports or di kaya outside ports po kapag tumuloy pa po silang bumiyahe ngayon papunta dun sa mga nasambit na lugar. Bago pa itong banta ng bagyong Ada, naging masungit na rin po ba yung panahon sa nakalipas considering patuloy po yung pag-aalboroto din ng Bulkang Mayon na maaaring magresulta po sa lahar? Yung mga nakaraang araw, sir, naka-experience din naman kami ng mga konting pag-ulan dahil din naman sa shear line, pero hindi naman po, sir, yung sunod-sunod na malakas. Opo, ano yung worst case scenario nyo naman po na nakikita sa maaring possible effect po nitong epekto ng ADA at sa dito po sa Bulkang Mayon po, sir? Worst case scenario na nakikita natin, sir, yung possible air flow sa iba't ibang mga affected channels dito po sa parts ng Albay, especially sa municipalities of Ginobatan, Daraga, Legazpi, Santo Domingo, and Ginobatan. Yan po yung mga tinitingnan po natin. And well coordinated din naman po ito, sir, sa Provincial Government of Albay para po sa kanilang pre-disaster risk assessment po. Opo. So, kumbaga, meron na po kayong history or meron na sa nakalipas na nangyaring ganito, sir, na lahar kasunod ng pag-aalboroto din po ng bulkan, tapos meron pong sama ng panahon. So, tukoy na yung alinman yung possible na pagdadaan po ng lahar flow. Yes po, sir, definitely. And not just yung sa current na Mayon activities po ngayon, yung tinitingnan natin, but also yung mga old lahar deposits or old volcanic deposits po ng mga previous eruptions. Diyan po sa may parts ng Ginobatan, sa may side naman po ng Pasir District. Opo. Pag mga ganito, sir, sa lahar, needed din na i-evacuate po yung ating mga kababayan? Yes, sir, possible po, sir, na kailangan na i-evacuate po natin. Pero yung pag-evacuate niyan, sir, mangunguna niyan, sir, yung ating mga local government units. Kasi sila, sir, yung magsasagawa din ng kanilang mga assessment po, sir. Opo. So sa kasalukuyan, sir, meron na bang mga ganyan pong mga incidents na pag-evacuate or sa ibang kadahilanan po kung meron man? Sa ngayon, sir, wala pa naman po, sir, sa atin reported na evacuation for Tropical Cyclone Ada po, sir. Baka, sir, later pa, sir, pumasok yung mga reports po niyan, sir. Opo. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-alboroto ng Bulkang Mayon, sir. Meron na rin po bang mga kumbaga mga affected na mga families din po dito sa anumang kadahilanan na may kaugnayan po sa Bulkang Mayon? Yes po, sir. Dito naman po, sir, sa latest na information po natin, nakuha po natin mula sa DSWD Field Office 5, meron po tayong nasa 1,114 families or 4,088 persons po na nasa loob po ng 12 evacuation centers sa Albay. Ito pong nag-evacuate, ito po yung mga naninirahan sa loob at malapit sa 6-kilometer permanent danger zone po natin. Yes, sir, magandang umaga. Si Almar po ito. Sir, kumusta yung sitwasyon dyan sa inyo? Sa ano po yung mga kinakaharap po ninyo na challenges considering na yung pag-alboroto ng bulkan at yung bagyo po yung pinaghahandaan po ninyo na maging epekto po nito sa mga residente po, sir? Sa amin, sir, wala pa naman tayo nakikitang mga major challenges since si Albay naman talaga din, sir, ang nangunguna for the Mayon activities and Mayon response na mga sinasagawa natin. Dito lang naman po sa regional level, more on support po kami
sa activities po ng Albay and kung ano man po yung mga pangangailangan nila, including the national government agencies. Ang minworry lang po natin ay kung bumagal po siya at medyo lumapit ng konti sa Kabikulan ay baka mas mataas sa 200 millimeters of rainfall ang ma-experience ng eastern side ng Bicol. Yung possible na landslides, possible flooding, yun po yung tinitingnan natin. And kung sumabay din po na maapektuhan din itong si parts ng Albay, ay nandyan yung possible lahar flow. Kaya nagpalabas din po kaninang umaga ng advisory si PHIVOLCS for the possible lahar flow sa mga affected channels po ng Mayon. Sir, pwede po ba naming malaman kung ilang pamilya na po yung nailikas sa kasalukuyan po, sir? For Tropical Cyclone Ada po, sir, wala pa naman po, sir, sa atin reported na evacuees. Possible po ngayon mag-start yung evacuation. Kaya we're waiting po from the data ng mga LGUs. Yung Philippine Army po ba, sir, andyan na sa inyong lugar para tumulong sakaling lumala po yung sitwasyon, sir? If ever, sir, kailangan naman, sir, mag-evacuate lahat naman, sir, ng ating uniform personnel, including the Armed Forces of the Philippines po, yung ating 9th Infantry Division, Philippine Army, ay naka-on standby naman din naman po sila based sa directives po ni Director Yucot ng aming Regional Pre-Disaster Risk Assessment na dapat naka-on standby na lahat kasi may possibility pa rin na lumapit ng bahagya. Gaya po ngayon na itong si Bagyong Ada based sa latest bulletin, sa movement niya ang nakasaad na ay moving northwestward slowly. So yun din yung inaano namin na pag bumagal siya, mas matagal may experience yung ulan at mas marami yung may experience po dito sa Kabikulan. Sir, baka meron pa po kayong gustong sabihin na hindi po namin naitanong. Nasa inyo po yung pagkakataon, sir. Sa ngayon, sir, idadagdag ko lang din, sir, sa latest na nakuha po naming impormasyon mula sa Philippine Coast Guard, meron tayong 1,877 stranded passengers dyan po sa mga major ports sa Kabikulan and 1,558 po dyan ay sa Matnog Port. Kaya po kagabi ay nagpalabas din ng advisory ang Land Transportation Office Bicol Region na dinidiscourage po lahat ng babiyahe papuntang Visayas, Catanduanes at Masbate dahil may possibility po na mas stranded din naman po sila sa ports or di kaya outside ports po kapag tumuloy pa po silang bumiyahe ngayon papunta dun sa mga nasambit na lugar. Kaya ipagpaliban po muna natin, hintayin po muna natin na ma-lift yung tropical cyclone wind signal dito po sa parts ng Sorsogon, Catanduanes, Masbate, and including Northern Samar.